May isang sapatero na ubod ng hirap at may materyales lang para sa isang paris na sapatos. Isang gabi, ginupit na niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Anong laking gulat niya nang magisnan niya kinaumagahan na yari na ang mga sapatos at kayhusay pa ng pagkakagawa. Madaling na ipagbili niya ang sapatos at nakabili siya ng materyales para sa 2 paris. Inihanda na uli ang mga gagamitin para sa kinabukasan. Paggising niya sa umaga, nakita uli na yari na ang 2 paris na sapatos. Naipagbili niyang madali ang mga sapatos at bumili na naman siya uli ng mga gamit para sa 4 na paris. Inihanda niya uli ito sa mesa para magawa sa umaga. Ganoon na naman ang nangyari, na tila may tumutulong sa kanya sa paggagawa ng sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng hiwagang mga sapaterong panggabi, gumaling ang buhay ng sapatero. Sino kaya ang mabait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa asawa. Sino kaya? Gusto mo? Huwag tayong matulog mamaya at tingnan natin kung sino nga siya. Alok ng babae. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa kinagabihan. Nagkublis sila sa likod ng makapal na kortina para makita kung ano nga ang nangyayari sa gabi. Nang tumungtong ang 12:00, biglang pumasok sa bintana ang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy ito sa mesa at sinimulan agad ang pagtatrabaho. Pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa na parang tuwang-tuwa sila sa paggawa. Madali nilang natapos ang mga sapatos at mabilis din silang tumalon sa bintana. Mga duwende pala, sabi ng babae. Kay babait nila, ano? Oo nga, paano kaya natin sila pasasalamatan? Ayaw yata nilang magpakita sa tao. Hayaan mo. Itatahi ko sila ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi. 2 paris na maliliit na pantalon at 2 pang-itaas ang tinahi ng babae para sa mga matutulunging duwende. Ipinatong nila ito sa mesa kinagabihan at nangubli ulit sila sa likod ng kortina. Tuwang-tuwa ang maliliit na sapatero nang makita nila ang mga damit dahil nahulaan nilang para sa kanila iyon. Isinuot nila ang mga ito at sumayaw-sayaw sa gala. Pagkatapos nilang magawa ang mga sapatos na handang gawin, mabilis silang tumalon sa bintana na suot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang 2 duwende ngunit nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumanti sa utang na loob. Ang aral sa kwento, maging mabuti sa kahit na sino at matutong tumanaw ng utang na loob. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang sapatero at ang mga duwende. Maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo.